Agad na pinindot ni Jiang Cheng ang kanyang system upang tingnan kung anong bagong misyon ang kailangan na naman niyang gawin. Mabilis na lumabas ang utos mula sa system. Tulungan mong makaalis si Suwan sa kanyang sitwasyon at kumbinsihin mo siyang pumirma ng kontrata. Isang espesyal na gantimpala ang ibibigay kapag natapos ang misyon. Sa nabasa niya, napaisip si Jiang Cheng. Kumbinsihin si Suwan na pumirma ng kontrata. Madali lang sabihin yan. Kailangan kong patunayan sa kanya na may pera talaga ako. Pagkatapos, muling humarap si Jiang Cheng sa babaeng staff at malakas niyang sinabi. Narinig ko na may mga kondisyon para mabili ang LeFerrery ninyo. Kalmadong sumagot ang babaeng staff. Oo, ang LeFerrery ay isang limited edition na modelo. Kailangan ng credit check, at may paunang kondisyon, dapat ay may 5 ka ng sasakyan mula sa amin at isa kang kilalang kliyente para maging kwalipikado. Sa narinig, medyo nadismaya si Jiang Cheng kaya agad siyang nagtanong. Ibig mong sabihin, hindi ako kwalipikado para bilhin ito. Sandaling nag-isip ang babaeng staff. Pagkaraan, itinaas niya ang isang daliri at sinabi. Kung talagang desidido kang bilhin ang LeFerrery, hindi naman ito ganap na imposible. Nagulat si Jiang Cheng at nagtanong ng may pagtataka. Talaga, paano naman yun? Ipinaliwanag ng babaeng staff. Dahil sobrang haba ng pila, minsan hindi ni-deliver ang mga order sa tamang oras. Kapag nangyayari iyon, nagkakaroon ng bakanteng slot. Pero, mas mataas ang down payment kumpara sa karaniwang order. Katanggap-tanggap ba iyon sa iyo? Sa narinig, bahagyang ngumiti si Jiang Cheng at naging magaan ang loob niya. Kaya diretso niyang sinabi, naiintindihan ko, basta may benta mo sa akin, babayaran ko ng buo. Halos mapa-atres sa gulat ang babaeng staff. Hindi siya makapaniwala na babayaran ito ni Jiang Cheng ng buo. Sa isip niya, alam ba talaga niya kung gaano kamahal ang sasakyang ito? Nagulat din si Mr. Huang sa kanyang narinig at nag-isip. Aling pamilya kaya ang pinagmulan ng binatang ito? Basta na lang siya nagtatapon ng pera na parang wala lang. Tingnan natin kung totoo siya o nagbabluff lang. Samantala, hindi naiwasang humanga si Suwan sa kanyang narinig. Sa isip niya, kahit si Boss Huang, 2 beses magdadalawang isip bago bumili ng 3 milyong yuan na sasakyan. Pero itong taong ito, gusto pang bilhin ng buo ang pinakamahal na LeFerrery. Habang nagugulat pa rin ang babaeng staff, maingat niyang sinabi kay Jiang Cheng. Sir, ang panimulang presyo ng LeFerrery, kasama ang mga customization, ay aabot sa 40 hanggang 50 milyon. Ngunit masayang ngumiti lamang si Jiang Cheng at kalmadong sumagot. Alam ko na yun, katanggap-tanggap sa akin. Dahil doon, halos mataranta ang babaeng staff at mabilis na nagsalita. Sandali lang po kayo dito, sir. Kukunin ko ang aming manager. At dali-dali na siyang umalis upang puntahan ang kanilang manager. Makalipas lang ang ilang sandali, bumalik ang babaeng staff kasama ang manager at si Chin Fen. Medyo kinakabahan siyang itinuro si Jiang Cheng, sabay sabi, Manager, siya po ang sinasabi ko. Pagkakita ni Chin Fen kay Jiang Cheng, masaya niya itong kinawayan. Narinig ko raw na may bibili ng LeFerrery ng buo ang bayad, kaya pumunta ako para silipin. Hindi ko inaasahan na ikaw pala, Brother Jiang. Nagkita ulit tayo. Nakangiting sumagot si Jiang Cheng. Kakadarating ko lang dito sa Modo at hindi ako sanay na walang kotse. Kaya naisip ko, bumili na lang ng isa, kahit papaano. Napataas ang kilay ni Chin Fen sa sagot niya. Tawag mo dyan kahit papaano. Grabe, ibang level na pagpapakumbaba yan. Napatingin ang manager kay Chin Fen at nagtanong. Kaibigan niyo po ba siya, Young Master Chin? Agad siyang ipinakilala ni Chin Fen. Ito si Brother Jiang Cheng. Kagabi ko lang siya nakilala. Kita niyo ang relo niya. Sa auction kagabi, nabili yun ng 18 milyon. Old Wang, sinuwerte ka ngayon. Malaking benta ito para sa'yo. Agad na sinipat ng manager si Jiang Cheng. Kitang-kita niyang may dating ito at may kakaibang kislap sa mga mata. Nang makita niya ang suot na relo,
napanganga siya, sobrang ganda, sobrang mahal, at halatang hindi pangkaraniwan. Napakayaman ng ginoong ito, bulong niya sa isip. Sabay abot ng kamay, nagpakilala rin siya. Hello, Mr. Jiang. Maraming salamat sa pagpili ng aming brand. Yung credit check ay formalidad lang. Kung kaya niyong bumili ng relo na mahigit 10 milyon, sigurado akong walang problema ang pagbili ng sasakyan. Uumpisahan ko na ang proseso ng rehistro ngayon din. Samantala, hindi mapigilan ni Mr. Huang ang pagkainis habang nakamasid. Sa loob-loob niya, grabe, kakabili lang niya ng relo na higit 10 milyon, tapos ngayon naman bibili ng kotse na higit 50 milyon. Ito na yata ang pinakamayamang anak ng mayaman na nakita ko. Karaniwang mga mayayaman, ilang daang libo lang ang buwanang allowance. Mahirap na ang lagpas 1 milyon. Ang kabuuang yaman ng iba, nasa ilang 10 milyon lang. Pero itong si Mr. Jiang, lampas na lampas siguro sa 100 milyon ang net worth. Hindi, baka mas malaki pa. Sabay nun, ibinalik niya ulit ang kanyang pansin kay Suwan at sinabi, Little Wanwan, tigilan mo na ang kakatingin. Bigla akong nawalan ng gana na bumili ng kotse. Halika na, sasama ka sa akin para uminom. Basta mapasaya mo ako, hindi magiging problema ang investment. Ngunit malungkot ang naging tugon ni Suwan, Boss Huang, kailangan ko talagang bumalik sa kumpanya, may meeting pa ako mamaya. Dahil hindi niya makuha si Suwan, galit na sinabi nito, Suwan. Sinusubukan kong maging maayos pero sinasayang mo lang ang oras ko. Sinasabi ko sa'yo ngayon, mamili ka, ayusin mo ang sarili mo at hintayin ako, o kalimutan mo na ang career mo. Tigilan mo na ang pagpapanggap na inosente. Sino ka ba para magpakataas-taasan? Mas mabuti pang pag-isipan mong mabuti ito. Pagkasabi nun, mabilis siyang tumalikod at naglakad palayo. Sa mga salitang binitawan ni Mr. Huang, hindi napigilan ni Suwan ang magalit dahil sa labis na kay-abangan nito. Pero sa parehong sandaling iyon, napalingon si Suwan sa kanyang likuran nang marinig ang kanyang pangalan na tinatawag. Agad niyang tinanong kung siya nga ba ang tinatawag. At agad namang nagpakilala ang lalaki, Miss Suwan, ako si Jiang Cheng. Narinig ko na hindi natuloy ang usapan ninyo ng investor. Pero huwag kang mag-alala, kung hindi siya mag-i-invest, ako ang gagawa. Sa narinig, sobrang namula sa gulat si Suwan kaya agad siyang nagtanong muli kay Jiang Cheng. Sinabi mong mag-i-invest ka, totoo ba yun? Sa isip niya, ang taong ito ay ibang-iba ang antas kumpara kay Boss Huang. Dahil hindi na mag-i-invest si Boss Huang, mahirap na itong ipaliwanag pagbalik ko sa kumpanya. Pero hinding-hindi ko rin kayang makipagrelasyon sa kanya. At ngayong tinanggihan ko siya, baka tuluyan na akong maisantabi ng kumpanya. Ngunit sinabi ni Jiang Cheng, gayunpaman, may iba pa akong gagawin ngayon. Bukas na lang natin pag-usapan ang detalye tungkol sa investment. Sa sobrang tuwa, hindi mapigilan ni Suwan ang mapalapit kay Jiang Cheng. Nagniningning ang kanyang mukha at namumula sa labis na kasiyahan. Kaya masaya niyang sinabi, Okay, Mr. Jiang, hihintayin ko ang mensahe mo. Maaari ko ba kayong idagdag sa WeChat? Agad namang pumayag si Jiang Cheng, inilabas ang kanyang cellphone at pinaskan ang kanyang QR code. Mabilis itong iniskan ni Suwan at masayang nagsabi, Mr. Jiang, magkita na lang po tayo bukas. Pagkatapos nun, muling humarap si Jiang Cheng sa manager at nagtanong. Oo nga pala, kailan ang pinakamaagang petsa na maaari kong makuha ang kotse ko? Sumagot ang manager, pinakamaaga ay 1 taon pa, sir. Nadismaya si Jiang Cheng dahil sobrang tagal noon kaya hindi niya napigil ang mapauso. Ganoon katagal. Agad siyang inakbayan ni Chin Fen upang pasayahin at sinabi, may paparating na car show sa Bond sa loob ng ilang araw. Lahat ng klase ng sasakyan nandoon, Lamborghini, Porsche, kahit ano pa. At maaari ka ring bumili at maiuwi agad ang kotse mula mismo sa event. Gusto mo bang pumunta para tingnan? Mabilis na sumagot si Jiang Cheng, sige. Makalipas ang ilang oras, pumunta si Jiang Cheng sa Renhe Restaurant upang makipagkita kay Yu Xiaoxiao.
Pagkapasok niya sa loob, agad siyang tinawag ni Yu Xiaoxiao papunta sa kanilang lamesa. Nakaayos ng maganda si Yu Xiaoxiao, litaw na litaw ang kanyang kagandahan at kaseksihan. Habang naglalakad sila, magkahawak ang kanilang mga kamay. Nakaturo si Yu Xiaoxiao sa mga pagkain sa mesa at masayang sinabi. Ang kanilang crab roe mixed rice ay kakaiba, kailangan mong tikman. Narito rin ang fish fillets in wine sauce, scallion roasted duck with fish head, at bok choy na may tofu skin strips. Ngunit lumapit si Jiang Cheng mula sa kanyang likuran, hinawakan siya sa baywang, at nakakaakit na bamulong. Pero ang gusto ko lang kainin, ay ikaw. Sa ginawa ni Jiang Cheng, hindi napigilan ni Yu Xiaoxiao ang mamula. Sabay niyang sinabi, "Good boy, medyo naging marahas ka kagabi. Hayaan mo muna akong magpahinga ng ilang oras pa." Ngunit ngumisi lang si Jiang Cheng at tumugon. "Pwede naman, pero dapat tawagin mo ako ng mas espesyal." Agad lumapit si Yu Xiaoxiao at hinalikan siya sa pisngi ng may tunog. Dahil doon, napangiti si Jiang Cheng. "Gusto ko yun. Sige, magpahinga ka muna ng kaunti." Labis ang kasiyahan ni Yu Xiaoxiao sa narinig. "Buti na lang, makakapahinga muna ako bago kami muling mag-init," naisip niya, sabay sabing. "Talagang ang bait mo." Umupo na sila sa kanilang mga bangko. Pagkaupo, tinanong ni Jiang Cheng. "Oo nga pala, kilala mo ba si Su Wan?" Nagtaka si Yu Xiaoxiao. "Su Wan? Oo, isa siya sa mga artista ng aming kumpanya. Bakit mo na itanong?" Kaya ikinwento ni Jiang Cheng ang lahat ng nangyari kanina sa dealership. Kinabahan si Yu Xiaoxiao at agad siyang nagtanong. "Jiang Cheng, gusto mo si Su Wan, hindi ba?" Kalmadong sumagot si Jiang Cheng. "Hindi ko naman masasabi na gusto ko siya. Nagkataon lang ang pagkikita namin. Ano sa tingin mo ang potensyal niya?" Napaisip si Yu Xiaoxiao, inilagay ang kamay sa kanyang baba at nagsalita. Hindi siya gaanong pinapahalagahan ng kumpanya sa ngayon, pero nasa kanya ang tamang katangian. Malaki ang potensyal niya. "Jiang Cheng, kung gusto mo siya, matutulungan kitang makuha siya. At tungkol naman sa akin, maaari mo akong lapitan kahit kailan mo gusto. Hindi ako magiging istorbo." Hinaplos ni Jiang Cheng ang ulo niya at mahinahong nagsabi. "Pasensya ka na, siraulo ka talagang babae. Huwag kang mag-alala, ikaw man o iba pa, basta't ikaw ay babae ko, ituturing ko kayong lahat ng pantay. Naiintindihan mo." Dahil dito, napaisip si Yu Xiaoxiao bago siya muling nagtanong. "Mag-i-invest ka ba agad sa kanya?" Diretsyong sagot ni Jiang Cheng. "Oo, gusto ko siyang pirmahan at saka mag-invest sa kanya." Habang nakahawak pa rin sa kanyang baba, sinabi ni Yu Xiaoxiao. "Hindi pa expired ang kontrata ni Su Wan. Kung gusto mong pirmahan siya, kailangan mo munang bayaran ang buyout, na aabot ng ilang milyon. At para mapirmahan siya, kailangan mong magtatag ng sariling kumpanya." Ngumiti si Jiang Cheng at sinagot siya. "Xiaoxiao, huwag mong alalahanin ang pondo. Kapag naitatag na ang kumpanya, ibibigay ko sa iyo ang pamamahala. Hindi ako makikialam. Bibigyan pa kita ng ilang bahagi ng shares. Tutulungan ako ng system sa kapital. At kapag nabigyan ng tamang oportunidad si Su Wan, sisikat siya ng gusto sa loob lamang ng 2 taon, at magbibigay ng malaking kita," bulong niya sa kanyang isip. Ngunit mariing tumanggi si Yu Xiaoxiao. "Jiang Cheng, hindi ko matatanggap yan. Kahit pa magtatag ka ng kumpanya, sapat na sa akin na ako ang mamahala at magpatakbo. Hindi ko matatanggap ang shares. Ang pinaka-maaari lang ay bigyan mo ako ng mataas na sahod." Sa kanyang isip, alam kong hindi kapos si Jiang Cheng sa pera. At sa pamamagitan ng pagtulong sa kanya sa pamamahala, mula pagiging department manager ay magiging isang executive na ako ng kumpanya. Ibang antas na ng impluwensya yon. Sapat na ako roon, lalo na't sigurado akong hindi niya ako babaratin sa sahod. Ngumiti si Jiang Cheng at sinabi, "Xiaoxiao, sira ka talaga. Kailangan pa ba nating maging sobrang formal?" Hindi na nakasagot si Yu Xiaoxiao.
Bigla niyang hinawakan ang mukha ni Jiang Cheng, dahilan para mapatingin ito sa kanya na tila nagtatanong kung bakit. Lumapit si Yu Xiaoxiao, tumutulo ang kanyang luha, at malungkot na sinabi. Jiang Cheng, bago kita nakilala, walang kahulugan ang buhay ko. Araw-araw akong gigising na pinipilit magpakasal. Ikaw ang nagpakita sa akin ng tunay na saya ng magmahal. Kapag kasama kita, doon ko lang nararamdaman na tunay akong buhay. Sapat na sa akin yun. Ngunit sa sandaling iyon, biglang tumunog ang cellphone ni Jiang Cheng na nasa mesa. Napatingin siya at nabasa ang isang mensahe mula kay Suwan. Alam kong medyo makapal ito, pero gusto ko lang kumpirmahin. Mr. Jiang, anong oras at saan tayo magkikita bukas? Napangiti si Jiang Cheng at sa isip niya. Mukhang sabik na sabik si Wanwan.